Una sa lahat, bahay sa Moncayo, Davao de Oro natabunan ng landslide. Hindi bababa sa 7 ang patay. Mga residente sa iba't ibang bayan sa Davao Oriental inilikas dahil naman sa matinding baha. Ang iba pang update sa nararanasang masamang panahon sa Mindanao, abangan maya-maya lamang. Aga ng gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Plebisito para sa Cha-Cha. Target daw ng mga kongresista na maidaos sa Hulyo. Matapos bumuelta ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa umunoy pang-iinsulto kay Pangulong Bongbong Marcos, China muling iginiit na itigil natin ang anilay mga maling salita at gawa tungkol sa issue sa Taiwan. PCSO, inaming edited nga ang pinusilang litrato ng nanalo sa loto, pero tiniyak nilang totoong tao yan. Mga nagbebenta ng mga verified e-wallet accounts na ginagamit ng mga scammer arestado ng NBI. Diarrhea outbreak sa Baguio City. Tapos na ayon kay Mayor Benjamin Magalong. At mga motorista, pinaghahanda na naman sa matinding traffic sa NLEX dahil sa 2-night concert ng Coldplay sa Philippine Arena. Bistado ang bagong e-wallet for sale modus na talamak sa social media. 7 ang arestado sa pagbebenta ng mga verified e-wallet accounts na ginagamit umano ng mga scammer. Nasa frontline balitang yan si Marlene Alcaide. Dali-daling hinuli ng mga operatiba ng NBI Cybercrime Division ang mga lalaking yan sa harap ng isang tindahan sa Quezon City. Agad dinala sa tanggapan ng NBI ang 7 lalaking inaresto sa magkakahiwalay na entrapment operation. Kaugnayan sa isang bagong modus na tinatawag na e-wallet for sale o for rent, kung saan ibinebenta o ipinarerenta ang mga verified electronic o e-wallet accounts at pati na rin mga bank account. Pinopost pa nila ito sa social media para sa mga interesadong parokyano. Depende sa limit ng e-wallet ang presyo. Ang modus, mag-uusap muna ang seller at buyer online bago magkita at magbayaran. Ayon sa middleman ng e-wallet for sale modus na parehong nagbebenta at bumibili ng accounts, kailangan anilang makipagkita ang customer o seller para makuha ang mga personal na impormasyon. Dahil po meron na pong face scan yun, kaya kailangan po nila talaga mismo yung owner. Paliwaan po, pagkatapos ng face scan, bayad po agad. Ayon sa NBI, ang ibinebentang e-wallet accounts ay madalas nagagamit ng scammers at cybercriminals sa mga illegal nilang gawain. Sa pamamagitan daw kasi nito, nalilito at nahihirapan ang mga otoridad na i-trace o i-track ang mga totoong salarin. Kung ako may-ari ng account, ibibenta ko sa iyo. Tapos ikaw, ito yung gagamitin mo for your online activity, whether it be legal or illegal as the case may be. No? So kung ikaw investigator, sa point of view ng investigator, nangyari yung crime, ikaw ay may hawak, pero sa record namin, nakapangalan sa seller. Tama? So hindi ka namin pwedeng hulihin kasi ang nakapangalan doon na perpetrator, yung tunay na may-ari ng account, yung nagbenta sa iyo. Puno naman ang pagsisisi ang mga nahuli sa e-wallet for sale modus. Depensa nila. Sa halagang po, 1,300 po. Yung 500k limit. Yun po. Hindi ko naman po alam na bawal po yung ganyan. Ang alam ko, yung pag yung bibili yung bawal. Pati pala nagbebenta po pala. Nakita ko po sa online. Na naghanap sila ng sakto po, wala kaming parehas na budget. Ako gusto kong makakain. Kasi nag-aaway po kasi kami ng asawa ko. Sobrang laking pagsisisi. Sa maliit na pera, makukulong pa ako ng makukulong pa kami. Umaasa raw ang NBI na ipapasa na ng Senado ang Senate Bill 2039 o ang panukalang batas na nagpaparusa sa mga gumagamit ng mga e-wallet at bank accounts para makapanloko. Lalo't nitong 2023, halos 200% umano ang itinaas ng mga kaso ng cybercrime sa bansa.
As of the moment kasi wala pa tayong specific law, so medyo rampant itong nangyayari ngayon na bagong modus nila. Maharap sa reklamong paglabag sa Access Devices Regulation Act of 1998 at Cybercrime Prevention Act of 2012 ang 7 nahuli. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Edited pero totoong tao raw ang pinusilang litrato ng isang nanalo sa loto ayon po yan sa PCSO. Kinwestiyon din ng Senado ang sunod-sunod na nanalo kamakailan sa Lotto Games. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Ito ang picture ng lotto winner na pinagpipiestahan ngayon sa internet. Ang maswerteng betor, kulay orange ang buhok. Ang kanya namang suot na damit, palda, sombrero, face mask at sunglasses. Mukhang ipinatong lang. Mismo ang PCSO ang nagpost niyan sa kanilang Facebook page. Ayon sa PCSO, mahigit 43 million pesos ang napanaluna ng 47 anyos na housewife mula sa San Jose del Monte, Bulacan sa 642 Lotto noong December 28. Nakunan ang litrato na yan nang kubrahin niya ang kanyang premyo sa PCSO main office sa Mandaluyong. Ang litratong yan, nabusisi sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng iLotto. Umami naman si PCSO General Manager Mel Robles na edited nga ang picture pero totoong tao raw ang nanalo. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niyan, and I agree, it's a very poor editing. So, at least inaamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, pagka-edit. I'm so, sorry, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay yan. na tao to. Tunay na tao po yan. Natanong din ni Senator Tulfo ang PCSO kaugnay sa umano'y sunod-sunod na lotto winners. Marami nagtataka, syempre, especially yung mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing ng marami mga mananaya. Noong Martes ng gabi, mahigit 640 million pesos ang napanalunan ng isang bettor sa Super Lotto 649 at kagabi lang, nasungkit ng isang tumaya sa iLotto ang 698.8 million na premyo sa Grand Lotto 655. Sabi ni Senator Raffy Tulfo, nag-aalala raw ang mga tumataya dahil baka raw nadadaya ang resulta mula nang i-pilot test ang iLotto noong nakaraang buwan. Pero sagot dyan ni Robles, isa pa lang ang nagwagi gamit ang iLotto at yan nga ang winner sa Grand Lotto 655 kagabi. This December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from iLotto? Hindi po, last night lang po yung iLotto. Kinumpirma rin ng PCSO na umabot sa 1.7 billion pesos ang jackpot winnings sa loob lang ng isang buwan. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 100, 500, 500, 500, so a total of 1.7 billion pesos, tinamaan na po lahat. Yes, Your Honor. Okay. In less than a month. Within a month, Your Honor. Yes, within a month. Sa kabila nito, nanindigan din si Robles na game of chance o swertehan lang talaga ang nananalo sa loto. Magsasagawa naman ang executive session ng mga senador para malaman ang pagkakakilanlan ng mga nanalo at matiyak na hindi sila konektado sa mga opisyal ng PCSO. May mga kumakalat daw kasi na kaibigan ni PCSO General Manager Robles, ang isa sa mga nanalo kamakailan. Kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananay nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing na sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing na sa tropa niyo na nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Actually, Sure lahat po on record yan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Muling giniit ng China na itigil na raw ng Pilipinas ang anilang mga maling salita at gawa tungkol sa issue sa Taiwan. Kasunod po yan ang buwelta ni Defense Secretary Gilbert Teodoro matapos ang umunay pang-iinsulto ng China kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa.
Muling iginiit ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang posisyon na dapat igalang ng ating bansa ang One China policy pagdating sa issue sa Taiwan. Ayon sa kanilang tagapagsalitang si Mao Ning, dapat sundin ng Pilipinas ang China-Philippines Joint Communique. Tigilan na rin daw natin ang mga maling salita at gawa kaugnay sa Taiwan issue. Hindi raw nila kailanman tatanggapin ang anumang panghahamon pagdating sa issue ng Taiwan at sigurado raw na gagantihan ito ng China. Sinabi yan ng Chinese official matapos tawagin ni Defense Secretary Gibo Teodoro na gutter-level talk o pang-iinsulto ang sinabi ni Mao Ning kay Pangulong Bongbong Marcos na dapat pa itong magbasa tungkol sa issue sa Taiwan. Una nang nilinaw ng ating Department of Foreign Affairs na ang pagbati ni Pangulong Marcos sa President-elect ng Taiwan ay paraan lamang ng pasasalamat sa Taiwan sa pagtanggap nila ng mga overseas Filipino worker at sa matagumpay na democratic process. Para naman sa isang political analyst, masyado lang pinalalaki ng China ang issue. Malinaw na sa official policy natin, kinikilala lang natin ang China bilang yun ang meron tayong diplomatic relations. Sa Taiwan, wala tayong diplomatic relations. Pati ba naman yung pagbati ng presidente? Pati ba naman yung kailang pakialaman ng China? Ang tunay na isang sovereign country, hindi natin kailang magpaalam sa iba para gawin ang ating gusto. Kaugnay naman ng issue sa South China Sea, muling nagsagawa ng bilateral consultation meeting ang dalawang bansa sa Shanghai, China. Ayon sa DFA, nagkasundo ang Pilipinas at China na i-de-escalate o pahupain ang sitwasyon at payapang pag-usapan ang mga insidente sa pinag-aagawang teritoryo. Nagkasundo rin daw ang dalawang bansa na ayusin ang maritime communication, kabilang dyan ang komunikasyon sa pagitan ng mga Foreign Ministry at Coast Guard. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, tuloy-tuloy pa rin ang mga resupply missions sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Wala naman kasi talagang re-escalation to begin with, no? Yung tensions ng South China Sea, yung actions po natin and our activities are actually routine. Yung mga actions po natin are within the bounds of law, following the international laws. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. 7 patay sa landslide sa bayan ng Moncayo sa Davao de Oro. Tuloy-tuloy pa rin ang pagulan doon kaya tinigil muna ang paghahanap sa 5 pang nawawala. Nasa Frontline balitang yan si Reynel Pawit. Natabunan na makapal na putik ang bahay na ito sa bayan ng Moncayo sa Davao de Oro. Sa tindi ng landslide kaninang tanghali, 7 ang patay. 5 ang hinahanap pa rin habang isa ang nasa kritikal na kondisyon. Lumambot ang lupa dahil sa 3 araw na pag-ulan sa bahagi ng Mount Diwata. At hanggang ngayon, umuulan pa rin. Mga 3:30 ng hapon, na-recommend po ng MDRR natin na stop muna yung search, rescue, and retrieval operation kasi yung lupa doon, unsafe pa po talaga. Tanging ang apektadong bahay na lang ang nakatayo malapit sa landslide area. May ilang residente na rin daw ang inilikas sa iba't ibang evacuation center simula ng bahain ng Moncayo nitong Lunes. Ayon sa Pag-asa, shear line o salubungan ng malamig at mainit na hangin ang nagdadala ng katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Mindanao. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynel Pawid, News 5. Matinding baha naman ang dinulot ng mga pagulan sa Davao Oriental. Pahirapan ang pagsagip sa mga residente sa bayan ng Caraga. Kailangan pa nilang humawak sa lubid para makalikas sa matinding baha. Hirap din makadaan ang mga sasakyan. Nagmistulang ilog ang highway dahil sa baha. Umapaw naman ang tubig sa ilang ilog sa bayan ng Mati. Suspendido pa rin bukas ang klase sa lahat ng antas sa Mati, pati na ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno. Epekto po ng shear line o yung pagsasalubong ng hangin sa hilaga at silangan ang mga naranasang pag-ulan sa Mindanao. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao. Kaya't pinag-iingat pa rin ang mga residente sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Mahinang pag-ulan naman ang maranasan sa Cagayan Valley at Aurora, bunsod naman sa Amihan. May tsansa ring umulan sa Metro Manila at sa mga natitirang lugar sa Luzon at Visayas, dulot pa rin ng amihan at mga localized thunderstorms. Tapos na po ang diarrhea outbreak sa Baguio City. Inanunsyan mismo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nasa endemic level or normal na lang daw ang bilang ng mga kaso ng diarrhea sa lungsod. Sa tala ng City Epidemiology Surveillance Unit, bumaba ng 80% ang mga nagka-diarrhea. Lumalabas na nagmula sa mga balon ang pagkalat ng sakit dahil nagpositibo sa coliform at E. coli ang mga water sample nito. Dito raw kumuha ng tubig ang ilang water delivery service. Iimbestiga ng lokal na pamahalaan ang mga water delivery services. We can now confidently say that we are already out of the woods.
the outbreak is over. Susunod, Senator Jinggoy Estrada, kinakabahan daw sa ilalabas bukas na hatol sa kanya kaugnay ng PDAP case. Senate President Mig Zubiri, magre-resign daw kung may makalusot na political amendment sa charter change. At mga pasahero ng eroplano sa Thailand nabulabog nang biglang may sumulpot na ahas. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Bukas na ibababa ang hatol kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa kanyang PDAP case. Sa isang press conference kanina, inamin ni Estrada na kinakabahan siya. Pero umasa raw siyang magiging patas ang resulta ng kaso. 10 taon nang gumugulong ang kasong plunder ni Estrada kaugnay sa 183 million pesos na pork barrel scam. Dahil yan sa umunoy hindi niya maayos na paggastos ng Priority Development Assistance Fund o PDAF noong 2004 hanggang 2010. 2017 nang payagang magpiyansa si Estrada. Hope it will be favorable. I do not have any idea yet. I'm keeping my fingers crossed. 10 taon na. Siguro, hopefully tomorrow, I hope to get a favorable decision. Nervous. Remember, the court granted me bail, so that means to say the evidence against me is not strong. Or is weak. Target o ng mga kongresista na may dao sa Hulyo ang plebisito para sa charter change. Pero giit ng ilang grupo, hindi pag-amyenda sa saligang batas ang solusyon sa problema natin sa ating ekonomiya. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Nagprotesta kanina sa labas ng Batasang Pambansa ang grupong Sanlakas para tutulan ang charter change. Hindi raw tsatsa ang solusyon sa mga problema ng bayan, gaya ng mahal na bilihin. Ito'y malinaw na panloloko, bagong anyo ng pambubudol. At pangatlo, pagtaksil sa interes ng taong bayan. Nitong Martes, isiniwalat ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang aniyay timeline daw para sa People's Initiative. Pagpatak ng February 5, dapat nasa verification stage na raw ang mga nakalap na pirma. June 17 ang plebisito at July 8 ang certification na aprobado na ang isinusulong na constitutional amendment. Ipangririgalo raw ito kay Pangulong Bongbong Marcos bago ang kanyang State of the Nation address. Itinanggi ni Congressman Joey Salceda na ipangririgalo kay PBBM ang People's Initiative pero kinumpirma niya na meron ngang timeline. I saw that timeline. It was explained to me by the proponents. They want to hit it before July. Pasok daw sa timeline ang status ngayon ng People's Initiative. Mukhang sa susunod na linggo raw, lalagpas pa sa required na 12% ang makukuhang pirma sa buong bansa para sa isang People's Initiative. Ang problema ayon kay Congressman Salceda, base sa kanyang mga nakalap na impormasyon, tila mahihirapang makamit ang 3% na kailangang pirma ng mga registered voters sa nasa 20 distrito. Ayon kasi sa saligang batas, isa lang na distrito ang hindi makumpleto ito ay game over na o hindi nauusad ang People's Initiative. Sa Senado naman, titiyakin daw ni Senate President Mig Zubiri na tanging economic provisions lang ang gagalawin sakaling umusad ang pag-amyenda sa saligang batas. Itataya niya raw ang kanyang posisyon kapag may iba pang probisyong binago. Matatanda ang naghain na si Zubiri ng resolusyon para amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Kung si Senator Risa Hontiveros naman ang tatanungin, hindi raw praktikal ang charter change. Bakit daw natin susolusyonan ang problema sa ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng isa pang problema? Maging ang research group na Ibon Foundation, iginiit na hindi sa tsatsa nakasalalay ang pagdami ng foreign investors at paglago ng ekonomiya ng bansa. Tingin nila, politika ang pangunahing dahilan kaya may mga gustong baguhin ang ating konstitusyon. Kaya siguro nila minamadali. Alam nila, maaari magbago yung itsura ng politika ng bansa in 2025. So for them, mas makasiguro sila na makakatagal after 2028 kung mapasok na yung charter change process habang maaga pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa huling update ng COMELEC kanina, meron na pong 573 na bayan at mga munisipalidad kung saan merong nagsumiti na ng mga pirma para sa People's Initiative. So malinaw na gumugulong ang People's Initiative sa kabila po ng kasunduan ng Senado, Kongreso at Malacanang na isantabi ito.
Ang tanong ngayon, sapat na ba ito para pagulungin ang People's Initiative for Charter Change? Ayon po sa DILG, as of March 2023, ang Pilipinas po ay merong halos 1,500 na bayan at 148 na mga syudad. Ibig bang sabihin nito, kulang pa ang mga pirma? Hindi po. Ang requirement lang naman para sa People's Initiative, ayon po sa konstitusyon, ay 12% ng lahat ng registered voters, kung saan merong 3% mula po sa bawat congressional district. Tandaan po natin na ang isang distrito ay maring naglalaman ng ilang syudad o mga munisipalidad. Sa madaling sabi, para punan po itong 3% requirement sa bawat congressional district, hindi naman kailangan kumuha ng pirma mula po doon sa bawat bayan o syudad sa distrito. Dahil ang kailangan ay 3% mula po doon sa buong distrito. Kung tutusin nga, baka hindi na pagtuunan ng pansin ang mga malalayo at malilit na mga bayan at mag-focus na lamang ang signature campaign sa mga highly populated areas. Ito pa, meron pong 253 congressional districts sa buong bansa na kailangan nga ay ng minimum na 3% sa bawat distrito. Kung merong distrito na hindi makakuha ng 3%, bale wala po ang lahat kahit pa merong mag 100% sa ibang distrito. Ngayon, ano po ang susunod? Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, merong proseso na kailangang sundin. Gaya po na nakita natin, ang mga pirmang ito ay binigay sa mga local election officers ng mga bayan at syudad na yan. Unang mangyayari, bibilangin ng mga local election officers kung pasok ang mga pirma sa requirement na 3% for every congressional district. Kung makalikom sila ng required number of votes sa local level, saka lamang magsasampa ng formal na petisyon ang mga organizer ng People's Initiative sa COMELEC sa Manila. Dito na po papasok ang COMELEC en banc. Titignan ng COMELEC en banc kung sufficient in form and substance ang petisyon. Ano po ang titignan ng COMELEC dito? Una, meron bang may sapat ba na pirma na binigay ang mga petitioner base po sa pagbibilang ng mga local election officers? Dito na susuriin ng COMELEC ang individual reports ng mga local election officers. Pangalawa, sapat ba ang impormasyon na binigay tungkol sa mga nagpepetisyon? At pangatlo, nakasaad ba ang detalye ng mga babaguhin sa konstitusyon sa malinaw at simple na paraan? Kung sakaling pumasa po ito, dito sa parting ito, doon lamang iuutos ng COMELEC en banc ang verification ng mga pirma doon po ulit sa local level. Ngayon, meron po tayong 68 million registered voters. Ang 12% po niyan ay nasa mga 8 million mahigit. Yan po ay ang mga pirma na kailangang i-verify ng COMELEC kung totoo o hindi. Sinong gagawa niyan? Yan po ang mga election officers sa mga syudad at munisipyo na nagsumite ng mga pirma. Medyo masalimot po yan dahil mano-mano pong i-verify ang mga pirma gamit po yung mga voters registration records. Sa makatwid po, sa local level po ang verification ng mga pirma, hindi po sa national level. So ano pong ibig sabihin yan? Una, naka-spread out ang trabaho ng verification sa mga lokal na opisina ng COMELEC kaya't maaring mas mapapabilis po yan. Sa kabilang dako naman, maaring mas may panganib yan. Sa lokal na level kasi, mas may panganib mangyari ang mga paninindak, pananakot, pagpe-pressure at sari-sari mga hocus-pocus lalo na po sa mga liblib na distrito. Ito pa, maraming mga COMELEC election officers sa local level, wala man lang sariling opisina at nakikisilong lamang sa mga LGUs. Ngayon, paano itong mga ulat na may palitan ng pera para sa ilan sa mga pumipirma? Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, bawal dapat ito. Ang problema, wala namang batas laban sa signature buying. Kahit nga ang batas sa vote buying, nagkakabisa lamang tuwing campaign period. Hindi man po ito campaign period. Yun din ang malaking problema ng COMELEC. Ito pa, wala pong nakasaad na deadlines para masagawa ang People's Initiative at wala ring expiration ang mga pirmang na ibigay na. Sa madaling salita, kung sakaling hindi maabot ang minimum requirements ng mga pirma, o kaya maraming ma-reject na mga pirma, pwede pang magsagawa ng karagdagang signature campaign ang mga proponents. At kung sakaling makaabot sa minimum requirements, ang ma-verify na pirma, saka lamang po mag-uutos ang COMELEC ng plebisito para pagbotohan ng taong bayan ang proposed amendment.
Ang kailangan po para ma-ratify ay majority of the votes cast. Meron pong 3 buwan ng COMELEC para isagawa ang plebisito mula po doon sa verification process. Susunod, Makati Mayor Abby Binay. Sa Marso daw magdedesisyon kung tatapos siyang mayor ng Taguig. Mahigit 100 tanim na marijuana na bisto sa likod ng refrigerator sa Peru. At British rock band na Coldplay magko-concert sa Philippine Arena bukas. Paghandaan daw ulit ang matinding traffic sa NLEX. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sa Marso daw magdedesisyon si Makati Mayor Abby Binay kung tatakbo siya sa Taguig sa 2025 midterm. Binay, wala pa siya nakitang senyales para sumali siya sa mayoral race ng Taguig. Pag-iisipan pa raw niya ito ng mabuti. Ang tsak daw ngayon, ang misyon niyang si Makati City Congressman Luis Campos ang magtutuloy ng kanyang nasimulan. Huling termino na ngayon ni Binay sa pagiging mayor ng Makati. Umugong ang umunay plano niyang tumakbo sa Taguig kasunod ng paglilipat ng jurisdiksyon ng Embo Barangay sa Taguig nitong 2023. Wala pa ring sign. Yung sign. Ako siguro maswerte kasi marami akong options eh. I can go national, I can run for Congress, I can run for the Senate, I can run for mayor, I can decide not to run, 'di ba? I can become a full-time wife, I can study. So maswerte ako na may mga ganun akong options. Kaya medyo mahirap mamili kung ano yung magiging tatahakin nating landas. Ililipat na sa Taguig ang BIR records mga residente sa 10 Embo Barangays na dating sakop ng Makati City. Ang ilang negosyante nalilito kung saan kukuha ng mga business permit. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagsimula na ang nationwide tax compliance verification drive o tax mapping ng Bureau of Internal Revenue ngayong araw. Paraan ito para mapalakas ang koleksyon ng buwis. Isa sa mga lugar na binisita ng BIR ang mga barangay sa Sembo. Kasama ang mga barangay sa Sembo sa 10 Embo barangays na inilipat ang jurisdiksyon sa Taguig City mula sa Makati. Dahil sa pagbabagong yan, ililipat na rin ang tax registration ng mga Embo barangay ngayong buwan. Automatic ang paglilipat ng records ng mga apektadong taxpayers sa Revenue District Office sa Taguig. Ibig sabihin, lahat ng application at transaction na may kinalaman sa pagbabayad ng buwis sa RDO 44 sa Taguig na gagawin. Automatic, no? System na po yung maglilipat ng registration nila. Pero as far as the COR is concerned, yung naka-display kanina dyan, di ba? RDO 50 pa, di ba? They can continue using that. We will not apprehend them. Pero next year, dapat ang COR nila RDO 44 na. Simula nang maglabas ng desisyon ng Korte Suprema sa agawan ng teritoryo ng dalawang lungsod, maraming residente raw ng Embo barangays ang nalilito at hindi alam kung saan mag-renew ng kanilang business permit. Gaya ng negosyanteng si Glaze Ann na may hardware store sa West Rembo. Medyo magulo lang dahil kay Makati sinasabi po pwede pa rin daw po silang mag-accept ng business permit namin. Kaya lang, iti-turn over din kay Taguig. Kaya parang naguguluhan ako kung pupunta pa ba ako kay Makati o kay Taguig na. Sa tala ng BIR, nasa 12,000 taxpayers mula sa mga apektadong barangay ang nakarehistro sa kanilang sistema. Pero nasa 5 hanggang 6,000 lang ang magtuturing na active o yung nagpa-file ng income tax return. Higit kalahati pa raw ang kailangan i-verify kung active pa para ma-update ang datos. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lamagi, inaasahang mapapalakas ang tax collection ng ahensya ngayong taon. Target ng ahensya na makakolekta ng 3.3 trillion pesos ngayon 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nabulabog ang mga pasero sa loob ng eroplano nang maispatan nila ang isang ahas. Yan ang iba pa sa Frontline News Abroad. Palapag na sa airport ang eroplanong ito sa Thailand nang mabulaga ang mga pasahero ng isang ahas.
Nakita nila itong gumagapang sa overhead bin. Isang flight crew ang naglakas loob na hulihin ng maliit na ahas. Gumamit siya ng isang bote para maipasok sa plastik ang ahas. Isa itong Blandford's bridle snake na makikita lang sa Asia. Hindi naman daw ito makamandag. Iniimbestigahan pa kung may pasaherong nagpuslit nito o kusang nakapasok sa eroplano. Sa Peru, sinong mag-aakalang may nakatago pala sa likod ng refrigerator na ito? Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong ref lang. Pero pagbukas sa pinto nito, abay isa pala itong sikretong lagusan. Pagpasok ng mga otoridad, tumambad ang isang greenhouse ng marijuana. Nasa higit 100 cannabis plant ang nasabat. Agad namang naaresto ang nagmamay-ari nito na dati na umanong may criminal record. Sa drone footage na ito sa Thailand, makikita ang lawak ng pinsala ng sumabog na paggawaan ng paputok. Nagkalat ang mga debris at halos wala nang natira sa pabrika. Aabot sa higit 20 ang namatay sa pagsabog. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagsabog sa pabrika. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz Tonight na tayo! Bukas na ang much-awaited concert ng British rock band na Coldplay dito sa bansa. 2 nights ang concert ng Coldplay na Music of Spheres. Siguradong maraming pupunta sa Philippine Arena sa Bulacan, kaya paghandaan na raw ulit ang matinding traffic sa NLEX. Matatapat din yan sa closure ng ilang bahagi ng NLEX Balintawak para sa ginagawang Skyway Stage 3. Paalala ng NLEX Corporation sa mga motorista, bumiyahin ng maaga. Sa mga papunta sa Bocaue o Santa Maria, Bulacan, pwede kayong dumaan sa mga alternatibong ruta via exit sa Marilao, Bocaue o Tambubong. Dinagdagan na rin ang mga traffic personnel para umalalay sa mga biyahero sa NLEX. Intense ang pagsala sa mga Gen Z artists para sa youth-oriented series na Zoomers. 5 years from now, magkaka-six-pack na ako. Tapos sigurado ako, ikaw pa manliligaw sa akin. Wow! Kailangan mo mag-workshop. Kailangan mo kasi yung kahit nagpapatawa, may mga emotions na nakatago sa mga linya kasi. Nasampulan ng ilang aspiring actors sa kanilang pag-arte gaya ng star magic artist na si Matthew Cruz. May ilan din namang approve sa panel ang pag-arte gaya ng isa pang Gen Z na si Ralph De Leon. Binubuo ang panel ng mga batikang direktor na sina Lauren Diogi, Chodor Boborol at Chad Vidanes. Ang mga mapipili ng panel sa Gen Z talent ang bibida sa online series na Zoomers. Napapanood ngayon ang Zoomers dito sa TV5 bago mag-Frontline Tonight. Abangan! 3 Pinay pasok sa binubuong global pop group na Korea. At ang wais na birthday wish ng isang debutant sa Sariaya, Quezon. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Heto ang isa pang winner na chika. Pasok ang 3 nating kababayan sa bagong global K-pop group na Eunice. Yan at iba pa sa Showbiz Report na to. Angat na naman ang Filipina beauty and talent sa mundo ng K-pop. 3 Pinay lang naman ang pasok sa bagong binuong global pop group sa Korea na Eunice. Una nang nakasecure ng spot si Alicia Parmigiano sa sikat na Korean talent show na Universe Tickets. Pasok na rin sa grupo ang isa pang Pinay na si Jelly Dangka at ang Filipino-Korean na si Jin Yeonju. Sina Gelly at Yeonju ang dalawa sa mga nakakuha ng pinakamaraming boto sa finale kahapon para makapasok sa bagong K-pop group. Bukod sa 3 Pinay, may 5 pang miyembro ang Eunice mula naman sa Japan at South Korea. Magiging active sila for 2 years and 6 months. May hinahanda namang Netflix project si Julia Barreto kasama ang Korean actor na si Lee Sang-hoon.
Sa IG ng aktor, may patis siya ng selfie nila ni Julia. Caption niya dyan, #secret project na may yellow heart emoji pa. Sana all. Wala pang ibang detalye kaugnay ng kanilang collab project. Matatanda ang sumikat si Sanghon sa hit Netflix series na XO Kitty. Para naman sa mga Philo Aroha, release na ang ibang detalye sa solo concert dito sa bansa ni Astro member Cha Eun-woo. Sa poster ng Pulp Live World, gaganapin ang Just One 10-minute tour ni Eun-woo sa Mall of Asia Arena. Mark your calendar dahil this coming March 16 na yan. Sa February 8 na ang pre-selling ng tickets. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, sa halip na tradisyonal na 18 roses at 18 candles, pang negosyong babuyan ang hiniling ng isang debutant sa Sariaya, Quezon. 18 babaeng biik at tig-18 piraso ng 6 na klaseng feeds ang ibinigay sa debutant. Ang may debut raw mismo ang nakaisip niyan. Nasa feed supply at piggery business kasi ang kanyang mga magulang. Hindi lang ang debutant ang makikinabang dahil kapag nanganak ang mga baboy, bibigyan niya raw ng tig-2 biik ang mga nagregalo. Parang mas mura yung candles sa roses ng biik, no? Oo nga. Pero ano mo, nakakatuwa po kasi 18 pa lang, negosyante ng pag-isip. Oo, magaling mag-isip, no? Oo. Tsaka meron siyang return of investment, no? Yes. Ibabalik niya yung mga biik. Pwede yun. Nalinaw. Oh, ikaw, kailan mag-debut? Ay, parang malapit na po. 18 candles ka. Big gusto mo. At yan po ang 45 minutos pag-imayos malagang headlines. Balita ang diskusyon pa sa paghubog ng madalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Sa ngalan po ni Mian Los Baños, ako po si Edling Gao. Kasama si... Johnny Alipon. Yan, magandang gabi.